Dinala ni Tashigi si Zoro sa marine base at pinaglinis upang mabayaran ang nabasag na salamin. Pero mabilis na nilinis ni Zoro ang sahig gamit ang trim half style, at saka pinagmasdan si Tashigi na nagte-training, pero nakita siya ng Marines at inaaresto. Mabilis naman pinatulog ng ating bida ang mga ito at tumakas. Nang dumating si Tashigi ay nakita nito ang pera at love letter ni Zoro. Bumalik si Zoro sa sword shop para bumili ng 2 espada sa halagang 100,000. Pero nadismaya ang matandang scammer dahil pulubi lang si Zoro. Biglang nakita nito ang espada ng swordsman at hiniling na matignan. Pinahiram ito ni Zoro at laking gulat ng matandang scammer nang makita ang espada. Sabi ng matandang scammer na bibilhin niya ang espada sa halagang 200,000. Para makabili ito ng 2 espada pero hindi pumayag si Zoro. Biglang dumating si Tashigi at nakita ang pulubing si Zoro. Kaya binalik niya ang pera dahil meron na siyang bagong salamin. Nakita niya ang legendary sword na Wano Ichimonji at kinuha sa kamay ng matandang scammer. Dahil sa sword geek ito marami siyang alam tungkol sa mga legendary sword at sinabi ang halagang ng espada na kinagalit ng matandang scammer. Kaya binigay ng matanda ang espada ni Tashigi at galit na sinabing wag na itong babalik. Tinuro ng matandang scammer kay Zoro mga mumurahing espada at habang namimili ang swordsman ay nakikipagtsikahan si Tashigi dito. Tinanong nito na kung bakit kailangan ni Zoro ng 3 espada maliban na lang kung siya ang sikat na bounty hunter. Pero patay mali siya lang si Zoro nang may naramdaman ito sa isang espada na kanyang nahawakan. Sabi ni Tashigi na iyon ay ang Kitetsu III at tinanong ang matanda kung bakit mura lang niya tinitinda ito. Pero hindi makasagot ang matandang scammer nang maramdaman ni Zoro na may cursed ang sword. Kinwento ng matandang scammer na lahat ng nagmay-ari ng espada ay sinapit ang madugong kamatayan. Kaya kahit hawakan ito ay iniiwasan na ng mga swordsman. Sabi ni Zoro na bibilihin niya ang espada pero pinigilan siya ng matanda. Subalit hindi nagpapigil ang swordsman at hinamon pa ang cursed sword. Kaya hinagis ng ating bida ang espada sa ere at ipinusta ang kanyang braso. At habang ito ay nahuhulog ang lahat ay tensyonado. Nagpaikot-ikot sa ere ang espada habang pinakikiramdaman ito ng ating bida. Pero bumaon lang ang espada sa sahig at nanaig ang swerte ni Zoro. Kaya tuluyan ng kinuha ng swordsman ang espada. Pahanga ang matandang scammer kaya kinuha ang tinatagong legendary sword. Binigay niya ang espada kay Zoro dahil nararapat lang na tunay na swordsman ang magmay-ari nito. Kaya umalis si Zoro na bitbit ang 3 espada. Nagsusukat si Usopp ng sniper goggles sa isang tindahan at nang bibilihin na niya ito ay hindi niya makita ang kanyang pitaka. Tapos dumating si Caroline at nakita ang goggles at kanya itong binili. Saka ito naglakad paalis at tinawag pa na lolo si Usopp. Hinabol ni Usopp ang bata at sinabing hindi siya matanda. Pero sagot ng bata na amoy ukluban daw kasi si Usopp kaya nainis si Usopp at gustong bawiin ang goggles. Subalit sabi ng bata na uncle niya ang marine captain at isusumbong si Ilong Ranger. Pero hindi nagpatalo si Usopp at sinabi na isa siyang pirate captain na nagkakahalaga ng 30 million. Kaya naging interesado ang bata rito at tinawag ang kanyang ama na si Daddy. Inabot ang kanyang regalo at saka nagsumbong sa ama. Kaya hinanap ni Daddy sa mga bounty posters ang larawan ni Usopp. Nang aalis na sana si Usopp ay pinigilan ito ni Daddy. Dahil nakita nito nakasama si Usopp sa wanted poster ni Luffy. Para makalusot sinabi ni Usopp kung gaano kademonyo ang kanyang captain. At sinabing isipin mo na lang ang anak mo na sinang-ayunan ni Daddy. Nakalusot na sana si Usopp pero pinilit pa rin niyang kinukuha ang goggles. Kaya inaya siya ni Daddy sa isang duelo at ang goggles ang premyo. Nilabas ni Daddy ang kanyang mga baril at na-realize ni Usopp na si Daddy ang kalaban. Nagkakagulo ang mga tao sa magaganap na duelo at nakita ni Nami na si Ilong Ranger ang kaduelo. Kaya nagtalo ang dalawa sa sitwasyon na pinasok nito. Nag-umpisa na ang bilang kaya kabadong humakbang si Usopp. Dahil sa takot kaya naisipan ng duwag na mandaya at kumakbo sa isang duelo. Pero nagpaputok ng baril si Daddy at nabitawan ang hawak na baril. Nag-alisan ang mga tao na dismayado at tinawag na duwag si Usopp. Pagapang na humingi ng tawad si Usopp dahil napakabata pa niya para mamatay. Pero tinutukan siya ng baril ni Daddy at to the rescue naman si Nami. Inoffer ng duwag ang pera ni Nami para sa kaligtasan. Kaya sinabihan siya ni Daddy na nagtatago sa palda ng babae. Nainsulto si Usopp kaya lumabas ang tapang nito. Pero nang marinig ni Daddy ang pangalan ni Usopp ay naalala niya ang anak ni Yasop at tinanong ang duwag. Nagtatakang sinabi ni Usopp na ama niya si Yasop. Kaya kinwento ni Daddy ang nakaraan nila ni Yasop na nagkaroon sila ng isang duelo at siya ay natalo. Naiyak si Usopp sa mga narinig at na-realize na dapat maging kasing tapang din siya ng kanyang ama. Kaya humingi pa ng isa pang chance ito upang patunayan na hindi siya duwag. Pinalabas ni Daddy ang armas ni Usopp at sinabing patamaan ang napakalayong weather vane. At saka sinabing babarilin pag hindi tinamaan ang vane pero tinanggap ni Usopp ang hamon na tulad ng isang tunay na lalaki. Kaya inasinta ni Usopp ang weather vane gamit ang kanyang tirador. Nag-concentrate si Ilong Ranger dahil nakasalalay dito ang kanyang karangalan. Pagtira ni Usopp ay pinigilan ni Caroline ang ama sa pagbaril. Pero sabi ni Daddy na tinamaan ito ni Usopp kaya kinumpirma ito ni Nami at nakitang tumama sa gitna ng korona. Binati ito ni Daddy at sinabing nagmana ito sa ama, kaya hanapin mo si Yasop sa Grand Line. Nagpakilala si Carmen kay Sanji na siya ang tumalo sa mga mahuhusay na chef sa East Blue, kasama ang kanyang 2 punggok na alalay. Nabasa ni Carmen sa isang newspaper na ang chef at sous chef sa Barati Restaurant ang tinaguriang the best cook in East Blue kaya hinanap nila si Sanji.
at hinamon na sumali sa cooking competition para magkaalaman. Gumagawa si Carmen isang malupitang exit pero epic failed kaya binuhat na lang ito. Padpad si Sanji sa palengke na maraming sariwang isda. Nakita ang isang pinagkakaguluhang bluefin tuna. Sabi ni Sanji na bibilihin niya ang tuna pero ito pala ay gagawing prize sa cooking competition. Kaya nag-decide si Sanji na sumali rito. Nagumpisa na ang kompetisyon ng mga chefs at nanalo si Sanji sa unang bracket at ganon din si Carmen sa kanyang bracket. Kaya ang dalawa ang nagkaharap sa final round. Nagpapansin si Sanji kay Carmen pero irap lang ang sagot ng ambisyosa. Nagumpisa na ang final round at nagpasikat na si Carmen. Si Sanji naman ay nagpapakita ng bilis at knife skill. At habang nagluluto naisip nito ang kanyang pangarap na all blue. Parte ng karagatan na kung saan matatapuan ang lahat ng klase ng mga isda. Nagulat ang lahat sa pinapakitang cooking technique ni Sanji at kung gaano ito kakalmado sa ginagawa. Nagumpisa na sa pagpe-plating si Carmen habang si Sanji ay hinagis ang steak sa ere at sinapo ng plato. Nagsisigawan ang mga tao sa husay ng dalawang kusinero. Nakahanda na ang mga pagkaing niluto ng dalawa at titikman na ng mga judges. Nang sasabihin na ang panalo ay pinigilan ito ni Carmen. Nag-confess ito na matagal na nitong hinahangaan ang cooking skill ni Sanji at tinanggap ang kanyang pagkatalo. Nang biglang yayakapin ni Loverboy pero panira ng moment ang punggok at hinampas si Sanji ng kawali. Kaya nainis si Sanji at sinipa ito. Nagpaalam na si Carmen at tinanghal ng panalo si Sanji. Nakatayo si Luffy sa platform at pinagmamasdan ang view mula rito. Pinapababa ito ng town sheriff nang biglang dumating ang magandang babae at pinalo ang sheriff. Sabi ng babae na long time no si Luffy pero hindi ito kilala ni Strawboy. Kaya pinaliwanag ng babae na si Luffy ang lalaking unang sumuntok sa kanya na kinagalit ng mga tao. Nang biglang dumating ang mga Buggy Pirates at gumawa ng flashy entrance na kinawasak ng fountain. Nagsorry si Buggy kay Alvida dahil tinamaan ng mga bato. Nang marinig ni Luffy ang pangalan na alala niya ang matabang butanding. Sabi ni Alvida na kumain siya ng smooth fruit na nagpaganda at nagpakinis sa kanya. Nakipag-join force ito kay Buggy upang patayin si Luffy. Nagpakita na si Buggy at sinabing papatayin nito si Luffy. Pero hindi rin siya makilala ni Luffy at nagsabi ng kung ano-anong pangalan. Hanggang nataranta ang mga tao at sinigaw ang Buggy Pirates at dito niya naalala. Nilock ni Kabaji ang ulo at mga kamay ng ating bida tulad ng isang pag-i-execution. Sabi ni Buggy na mamamatay ka dito tulad ng dating King of the Pirates. Pinagmamasdan naman ni Smoker ang sitwasyon sa Town Square habang paparating ang masamang panahon. Sabi ni Buggy na manood kayo at matutunghayan niyo ang kamatayan ni Strawboy. Inakala ni Luffy na nagbibiro si Buggy pero seryoso pala ang payaso. Pabirong humingi ng tawad si Luffy pero hindi pumayag si Buggy. Binigyan siya ng chance ng payaso para sabihin ang kanyang last word. At sinigaw nito na siya ang magiging King of the Pirates. Dumating sila Zoro at Sanji at pinapatigil ang pag-i-execute kay Luffy. Sinisi ng dalawa si Luffy sa pagiging pabaya, kaya napunta siya sa ganong sitwasyon. Nagtakbuhan ang mga tao at na-clear ang fighting ground. Hindi siniseryoso ng ating bida ang kanyang execution. Sumugod sila Sanji at Zoro para pigilan si Buggy. Pero hinarang sila ng mga Buggy Pirates kaya nilabanan nila ang mga ito at isa-isang pinabagsak. Putulan na ng ulo ni Buggy si Luffy habang pinipilit nila Zoro na makalapit sa platform. Nakaabang ang mga Marines at pinapanood ang laban ng mga pirata. Tinawag ni Luffy ang mga Straw Hat crew at sinabing sorry I am dead nang nakangiti. Nagulat si Smoker dahil nakita nitong nakangiti si Luffy sa gitna ng kamatayan. Biglang tinamaan ng malakas na kidlat ang platform at nakuryente ang payaso. Bumagsak ang platform pero lumabas si Luffy ng ligtas at walang galos. Tumawa ito at sinabing uy swerte at nilapitan sila Zoro. Inutusan ni Smoker na lumusob na ang mga Marines. Nagkaroon ng laban sa pagitan ng mga Pirates at Marines. Pero hindi na lumaban ang Straw Hat at tumakas na lang. Tuloy sa pagtakbo ang ating mga bida at sa kabilang banda ay nagising na si Buggy at inutos na habulin si Luffy. Ginamit ni Buggy ang kanyang modern vehicle at si Alvida ay nag-slide gamit ang kanyang smooth fruit ability. Pero nag-e-enjoy pa lang sila sa kanilang joyride nang hinuli sila ng Marine Captain sa salang overspeeding. Humarang si Tashigi sa daan nila Zoro at sinabing nagsinungaling ang swordsman sa kanya. Umapila naman si Zoro dahil hindi nito tinanong ang kanyang pangalan. Umatak si Tashigi at nag-crossword sila ni Zoro. Nagdesisyon si Luffy na mauna na sila ni Sanji. Pero bago umalis si Sanji binalaan nito si Zoro na huwag sasaktan ang babae. Nilabanan ito ni Zoro at pinakita ang kanyang superiority sa paggamit ng espada. Walang hirap niyang dinisarmahan si Tashigi. Sabi ni Zoro na magpalakas ka pa girl at naghanda na para umalis. Pero nagalit si Tashigi at sinabing bakit hindi mo pa ako pinatay. Sinisi lang ito ni Zoro sa pagkakaroon ng hawig kay Quina. Kaya nagalit lalo si Tashigi dahil kinukumpara siya ni Zoro sa ex nito, kaya hindi nakanimik si Zoro. Hinarap ni Smoker si Luffy at pinaalala na kailangan dumaan ni Strawboy sa kanya bago makapunta ng Grand Line. Kaya pinauna na ni Luffy si Sanji at hinarap si Smokey. Dumating naman si Sanji at inatake ang mga Marines. Pero dahil maraming kalaban kaya tumalon sa dagat si Usopp at tinulungan si Sanji. Nagumpisa ng umatake si Smoker gamit ang Devil Fruit ability at walang hirap na inangat nito si Luffy. Pilit kumakawala ng ating bida sa usok nang binalibag ito ni Smokey at pinapasuko. Wala naman planong sumuko si Luffy at ginamit ang Gatlingan pero walang epekto ito kay Smoker. Kaya bumawi ang kalaban gamit ang smoke screen at sinaldak ang ating bida sa padel.
Ginamit ni Strawboy ang gamgam pistol pero tumagos lang ito sa katawan ng Marine Captain. Lumitaw ang taong usok sa likod ni Lupi at inangat ito sa ere at sinubsob sa simento saka sinabi na mahina kang nilalang bata. Bibigyan na sana ni Smokey ng finishing blow ang ating bida nang dumating ang misteryosong lalaki at pinigilan ito sa kanyang gagawin. Nakilala niya ang misteryosong lalaki at nagtaka kung bakit ito nakikialam. Bigla na lang nagkaroon ng malakas na hangin sa buong paligid. Kaya nakawala si Lupi sa kamay ni Smoker at ang mga buggy pirates ay nakalaya. Nang huminto ang hangin nagkaroon ng pagkakataon na makatakas ang lahat. Kaya ginamit ni Lupi ang gamgam rocket na nagpatalsik sa Straw Hat Pirates papunta sa Going Merry. Sa gitna ng malakas na bagyo nakita ng Straw Hat ang isa guidepost na kung saan makikita ang entrance sa Grand Line. Nagdesisyon sila na gumawa ng panunumpa bago sila pumasok sa Grand Line. Gamit ang bariles nangako si Sanji na hahanapin ang All Blue. Si Lupi naman ay upang maging King of the Pirates. The world best swordsman naman si Zoro. At si Nami ay para gumuhit ng map chart ng buong mundo. To be a brave warrior of the sea naman ang kay Usopp at naglayag na sila papunta sa guidepost.